Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Saan ka pupunta? Akala ko ba suspendido ka sa farm? Tanong ng kanyang ina. Inayos muna ni Ella ang suot na blouse bago sinagot ang tanong nito. Sinabi na niya rito ang nangyari. Sigurado naman kasing mag-uusisa ito kung bakit hindi siya pumapasok sa farm. Susubukan ko ang mag-apply ng trabaho sa bayan, Nay. Baka sakaling matanggap ako kahit na tindera sa palengke. Hindi siya pwedeng matenga ng 1 linggo sa bahay dahil wala silang kakainin. Kung pumapayag ka ba na kausapin ko ang manager mo, Ella? Baka sakaling pakinggan niya ang pagmamakaawa ko. Sinabi na nito na tutulungan daw siya nitong kausapin ang manager sa farm pero hindi siya pumayag. Ayaw niya na pati ito ay madamay sa gusot nila ng lalaking walang konsiderasyon. Ano? Pumayag ka nang pumunta ako sa farm para makausap ko ang boss mo. Ipapaliwanag ko sa kanya. Wag na ho, Nay. Sigurado namang hindi niya kayo pakikinggan. Walang konsiderasyon ang lalaking yon. Hindi siya marunong makinig sa paliwanag. Sayang lang ho ang laway niyo dun dahil siguradong wala kayong mapapala sa pakikiusap sa kanya. Wala ho atang puso ang lalaking yon. Kumunot ang noo niya dahil nakita niyang parang nakatulala lang ito sa mahabang litanya niya. Sinundan niya ang hinayo ng tingin nito. Natulala rin siya nang makita si Rowel sa pintuan. Magandang umaga. Bati nito. Magandang umaga naman. Ano ho ang sadya nila? Magalang na tanong ng kanyang ina. Umismid siya. Kung alam lang siguro ng kanyang ina na ito ang boss niya, baka hindi na nito batiin pa ang lalaki. Pero mabilis din niyang kinontra ang ideyang iyon. Masyadong mabait ang kanyang ina para bastusin ang lalaki. Pwede ka bang makausap, Ella? Nagmamadali ho ako, sir. Maghahanap pa ako ng trabaho sa bayan. Mataray na sagot niya. Hindi mo na kailangan maghanap ng ibang trabaho dahil binabawi ko na ang suspension mo. Tumaas ang isang kilay niya dahil sa sinabi nito. Wala sa hilat siya nito ang babawiin pa ang anumang naging desisyon na nito. Mukha itong isang lalaking may paninindigan. Teka muna, siya ba ang boss mo, anak? Tumango siya. Pasensya na ho kayo, ma'am. Hindi lang kami nagkaintindihan ni Ella. Hindi niya nasabi na may sakit pala ang sinabi ko pero ayaw mo namang makinig. Sikmat niya. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Hindi niya alam kung imagination lang niya pero parang pigil na pigil nito ang mapangiti. Ano kaya ang nakakatawa sa sinabi ko? Sa loob-loob niya. Kaya nga ako nandito ay para humingi ng dispensa dahil sa kawalan ko ng konsiderasyon. Tao lang ho, nagkakamali. Pero gusto kong bumawi sa pagkakamali ko. Yun naman pala, anak. Hindi mo na pala kailangang humanap ng trabaho sa bayan. Makakabalik ka na pala sa farm. Hindi mo na po problemahin kung saan tayo kukuha ng pagkain. Bumaling siya kay Rowel. Napansin niya na bagay rito ang suot nitong dilaw na polo shirt. Seryoso ka ba? Tanong niya. Tumango ito. Hi, salamat naman ho, sir. Nag-aalala talaga ako sa anak kong yan dahil halatang apektado sa parusa nyo, sabi ng kanyang ina. Kumakain ho ba kayo ng ginataang sitaw at pritong galunggong? Nay! Saway niya rito. Nabigla siya sa biglang pagbabago ng sinasabi nito. Paraan ko yun ng pasasalamat sa boss mo dahil ibinalikan niya sa trabaho mo, Ella. Bumaling ito kay Rowel. Dito ka naman ng halian, sir. Mamamalengke lang ho ako. Rowel na lang ho. Tila nahihiyang sabi ng lalaki. Kumakain ho ako ng ginataang sitaw. At kung hindi nakakahiya,
Sige ho, dito na ako magla-lunch. Walang nakakahiya, sabi ng kanyang ina. Tumaas ang isang kilay niya. Wala sa hitsura nito ang kumakain ng pagkaing pangmahirap. Ikaw na muna ang bahala sa boss mo, Ella. Pupunta muna ako sa palengke. Sige ho, Nay. Ingat ho kayo. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila ni Rowel nang maiwan sila roon. Bakit nagbago ang isip niyo tungkol sa suspension ko? Usisa niya. Kailangang basagin niya ang katahimikan sa takot na baka marinig niya ang dagundong sa dibdib niya. Malakas na malakas ang tibok ng puso niya. Tinawagan ko si MJ. Umapela siya tungkol sa kaso ko? Dismayadang tanong niya. Umiling ito. Tinanong ko lang yun tungkol sa sakit ng tatay mo. Parang nakaramdam ang kanyang ama dahil dinalahit ito ng ubo sa kwarto. Excuse me ho. Paalam niya kay Rowel. Sige lang, take your time. Tumaas na naman ang isang kilay niya. Kakaiba talaga ang kabaitan nito ngayon. Wala nang trace ang kasupladuhan na ipinamalas nito sa kanya nang una silang magkita. Mapagkumbaba na ito. Dinaluhan niya ang kanyang ama. Pinainom niya ito ng tubig at hinintay na makatulog uli ito. Gusto niyang mabawasan ang oras na magkakasama sila ni Rowel. Naiilang siya rito. Para kasing tumatagos sa kaluluwa niya ang mga tingin nito. Nang makatulog na ang kanyang ama, ay napilitan siyang harapin uli si Rowel. Kabastusan naman kung pagtataguan lang niya ito sa kwarto. I'm sorry sa padalos-dalos na pagsuspendi ko sa'yo, sabi ni Rowel. Tumango na lang siya. Speechless talaga ang drama niya. Parang nalulon niya ang dila niya kaya hindi siya makapagsalita. Bahala nang isipin nito na napipina siya kaysa naman pumiyok ang boses niya habang nagsasalita. Mas nakakahiya rin kung magsasalita siya nang wala namang kwenta ang sasabihin niya dahil sa tensyon. Thank you sa lunch. Nabusog ako. Welcome, sir. Sagot ni Ella sa pasalamat ni Rowel. Inihatid niya ito hanggang sa tarangkahan ng bahay nila. Mabuti na lang at bumangka ang kanyang ina habang kumakain silang tanghalian kanina kaya hindi na panis ang laway nito. Kung siya kasi ang aasahan, malamang na wala na naman silang mapag-usapan. Talagang natetensyon siya sa presensya ni Rowel. Pumasok ka na bukas. Opo, sir. Again, I'm sorry. Ayos na ho yun, sir. Ang importante, na-realize nyo na mali kayo. Napangiti ito. Kumunot ang noo niya dahil tila aliw na aliw ito sa pagkakangiti nito. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Hindi nakatiis na tanong niya. Masaya lang ako kasi nagsasalita ka na. Sagot nito. Alam niya ang pananahimik niya kanina ang tinutukoy nito. Shock pa siguro ako kanina, sir. Hindi ako makapaniwala na sumadya pa kayo rito para sabihin ng personal na binabawi niyo ang suspension ko. Ako naman ang nagkamali. Kaya dapat lang na ako ang personal na magsabi sa'yo, di ba? Hindi ko lang akalain na kaya niyong bumaba sa level ko, sir. Iba kasi ang ibinigay niyong impresyon sa akin. Ano ba ang naging impresyon mo sa akin? Sandaling nag-alangan siya kung sasagutin ang tanong nito. Akala ko kasi super stricto talaga kayo. Yun bang tipo ng boss na hindi marunong umamin sa pagkakamali niya? Saka akala ko, talagang kayo yung tipo ng boss na walang konsiderasyon. Ouch! Ayaw mo pang magsalita ng lagay na yan, ha? Naiiling na sabi nito. Natawa siya dahil doon. Carry naman pala talaga nitong magpaka-down to earth. Aasahan kita bukas sa farm. Maya-maya ay sabi nito. Yes, sir. Maaga akong papasok bukas. Sige, until tomorrow. Tumango na lang siya. Hinintay niyang mawala sa paningin niya ang kotse nito bago siya pumasok uli sa loob ng bahay. Mabait naman pala ang boss mo, Ella.
Akalain mong sinadya ka pa rito sa bahay natin? Oo nga ho, sang-ayon niya. Ang gwapo pa ate, sabi ni Jen. Kunot noong nilingon niya ito. Sa edad nitong 8 taon, alam na nito ang konsepto ng gwapo at kinikilig na ito. Kung manliligaw sa'yo, tumigil ka nga Jen, ang bata mo pa kung ano-ano sinasabi mo. Ngumuso ito. Talaga namang gwapo ang boss mo ate. Parang kamukha nga siya ni Sam Milby. Lihim siyang sumang-ayon dito. Kahawig nga ng aktor si Ruel. Ang siste, hindi niya type si Sam. Baka si Piolo pa. Paano nga kung manligaw yun sa'yo ate? Imposibleng mangyari yon, sagot niya. Bakit naman imposible? Ikaw na ang nagsabi na gwapo si Sir Roel. Tapos, boss ko pa siya. Hindi kami bagay, sagot niya. Saka, mayaman ang gusto kong maging boyfriend. Yayayain ko agad magpakasal kapag nagka-boyfriend ako ng mayaman para biglang ahon tayo sa hirap. Ella, kung ano-ano ang sinasabi mo sa bata. Saway ng kanyang ina. Si Jenho ang nagsimula, Nay. Sige na, hugasan niyo na ang pinagkainan natin. Doon na muna ako sa kwarto ng tatay niyo. Sige ho, Nay. Magaan ang katawan niya sa pagkilos sa mga gawaing bahay. Babalik na siya bukas sa farm. Balik trabaho na siya. Sapat ng dahilan iyon para maging magaan ang pakiramdam niya. Ipokrita? Alam mong hindi lang iyon ang dahilan. Si Roel ang rason kung bakit ultra happy ka. Aminin mo na lang kasi na crush mo ang bossing mo. Napailing na lang siya. Dahil hindi niya nagawang itanggi iyon sa sarili. Ramdam ni Ella ang mga nang-iintrigang tingin na ipinukol sa kanya ng mga kasamahan niya sa farm nang pumasok siya kinabukasan. Nagtaka siya dahil sa halip na tuwa ang makita niya sa mukha ng mga ito. Negative ang palitan ng tingin ng mga ito. May ilang nagbulungan pa nga nang dumaan siya sa tapat ng mga ito. Ayaw niyang magpaka-paranoid kaya inignora na lang niya ang mga ito. Nagpapakain siya ng mga seaweed sa nakatokang cage sa kanya nang lumapit sa kanya si Diana. Alam niyang ito ang makakasagot sa mga tanong sa isip niya. Pangatlong araw pa lang ng suspension mo, Ella. Bakit pumasok ka na? Ang sabi ni Sir Roel, pwede na raw akong pumasok ngayon. Simpleng paliwanag niya. Iba na talaga ang malakas. Anito, saka pumalatak. May problema ba, Diana? Kanina ko pa kasi napapansin na parang kakaiba ang tingin sa akin ng mga kasamahan natin. Hindi ko naman alam kung bakit. Baka may alam ka na hindi ko alam. Nang e-encourage ang tinging ibinigay niya rito. Pero hindi naman talaga nito kailangan ng matinding encouragement dahil likas nga itong tsusmosa. Nagagalit kasi yung ibang kamag-anak ng mga nasuspending kasamahan natin. Ikaw lang kasi ang pinayagang makabalik kahit na hindi pa tapos ang 1 linggo. Kalat na kalat sa buong farm na malakas ka sa itaas. Valid naman ang reason ko kung bakit hindi ako nakadalo sa orientation. Yun siguro ang isinaalang-alang ng admin. Pangangatwiran niya. Pero bigla siyang napaisip. Hindi niya naisip ang implikasyon ng pagbawi sa suspension niya. Yun nga ang sinasabi ko sa kanila. Kaya lang, alam mo naman ng ibang tao, mahina ang pangunawa. Lalo na't nabubulagan ng inggit factor. Yung iba, galit talaga sa'yo. Tapos may lumabas pang chika na bukod kay MJ, malakis ka rin daw kay Sir. Tinutup nito ang bibig. Pero alam niya nag-iinarte lang ito para pilitin niyang ituloy ang sasabihin. May tendency talaga ito na magmaganda. Ayaw man niyang palakihin ang ego nito, wala siyang choice kundi pagbigyan ito. Anong chika yon, Diana? Nakakahiya naman sa'yo? Baka isipin mo, napakachismosa ko? Susme. May nakakita kasi na pumunta sa inyo si Sir Roel kahapon. Tapos, inihatid mo pa raw hanggang sa tarangkahan nyo. Ang chismis na kumakalat. Type ka ni Sir Roel kaya sinadya ka sa bahay nyo.
Hindi totoo yun. Tanggi niya. Ano nga ba ang totoo, Ella? Reliable kasi ang nagchika na galing nga raw sa inyo si Sir Rowell kahapon. Kaya nga lahat dito sa farm naniniwala. Huwag mo na lang ipagsasabi sa iba dahil ayoko namang lumabas na defensive ako, Diana. Oo naman, Mipa. Alam mo namang marunong ako magtago ng sekreto. Lihim siyang napaismid sa sinabi nito. Alam ng lahat na wala sa bokabularyo nito ang salitang sekreto. Ano nga ba ang totoo, Ella? Untag nito sa kanya. Tiningnan lang ni Sir Rowell kung totoong bedridden ang tatay ko at kung malala ang lagay ni tatay. Hindi kasi ako dumalo sa orientation dahil birthday ni tatay noon. Naghanda kami ng kaunti dahil baka last birthday na ni tatay ngayong taon na to. Napatunayan ba naman ni Sir Rowell na nagsasabi ka ng totoo? Tumango siya. Sinilip ni Rowell ang kanyang ama sa loob ng kwarto nito. Iba na ang amoy ng kwarto dahil sa malalim na sugat sa puwetan at likod ng tatay niya. Kaya binawi na niya ang suspension sa akin. Tiningnan niya ito. Hindi naman dapat magalit sa akin ang mga kasamahan natin dahil wala naman akong ginagawang masama. Unfair nga naman kasi, Ella. Alam mo ba na nasa ospital din ang bunso ni Kasabeng kaya hindi siya nakapunta sa ipinatawag na orientation ni Sir? Tapos, mag-asawa pa silang nasuspende kaya nagtatampo talaga sila. Sinisilip nila kung bakit ikaw nakabalik agad samantalang silang mag-asawa, hindi. Napaisip siya sa sinabi nito. Hindi lang naman siya ang may balidong rason sa pagliban sa orientation. Unfair nga, pag-amin niya. Bumuntong hininga siya sa realisasyon. Hayaan mo, kakausapin ko si Sir Rowell tungkol dyan. Wow! Talagang close kayo ni Sir Rowell, Ella? Carry ng powers mo na kausapin siya tungkol doon? Susubukan ko lang sabihin sa kanya. Ipapabalik ko na rin ang suspension order sa akin para hindi na maging unfair sa iba. Gagawin mo yon? Tumango siya. Ayokong magkaroon ng sama ng loob sa akin ang mga kasamahan natin dito, Diana. Hindi lang tayo magkakasama sa trabaho. Magkakapit bahay pa tayo. Mahirap yung may sama ng loob sa akin ang mga kasama natin. Kung sa bagay, saka mahirap naman talaga na ikaw ang topic sa bawat umpukan dito sa farm, Ella. Hindi ko na nga alam kung paano pa kita ipagtatanggol. Kaya sa tingin ko, tama rin yung gagawin mo. Isakripisyo mo na lang ang kikitain mo sa ilang araw kaysa naman magkaroon ng lamat ang samahan natin dito. Tumango na lang siya bilang pagsang-ayon. Anong ibig mong sabihin na ibalik ko na lang ang suspension mo? Shocked ang hitsura ni Rowell nang sabihin ni Ella na willing siyang ituloy na lang ang suspension sa kanya. Napag-isipan na niya ang desisyon niya. Buo na ang loob niya na iyon ang pinakamabuting gawin para sa ikakatahimik ng lahat. Pasensya na ho, sir. Pero ngayon ko lang kasi naisip na unfair nga naman sa ibang kasamahan ko na nasuspend din. Sagot niya. Umaapela ka ba on their behalf? Kunot noong tanong nito. Hindi ho, sir. Sinasabi ko lang sa inyo na ibalik niyo na lang ang suspension sa akin. Mas marami pang valid na rason sa pag-absent sa orientation nyo kaysa sa akin. I don't think that's a good idea, Ella. Bakit mo naman isasakripisyo ang sarili mo para sa kanila? Hayaan mo silang i-explain din ang side nila kagaya ng ginawa mo. Ayoko ho na may mga kasamahan ako na masama ang loob sa akin, sir. Huwag kang magpakabayani, Ella. Hindi ako nagpapakabayani. Ginagawa ko lang ang sa palagay ko'y tama, sir. Matagal itong natahimik. Inaasahan mo ba na papayag akong ibalik ang suspension mo? Nakikiusap ho ako, sir. Umiling ito. This is insane. Anito, saka pumalatak. Sorry ho kung yun ang palagay niyo, sir. Pero iniisip ko lang din ang magiging tingin sa akin o sa inyo ng mga kasamahan ko. Anong ibig mong sabihin? May nakakita ho sa inyo na pumunta kayo sa bahay kahapon. Hindi nyo naman maiiwasang magkaroon ng mali siya ang iba.
nahihiya siyang ituloy ang sasabihin. Bakit ba binuksan pa niya ang topic na iyon? Naging awkward tuloy ang takbo ng pag-uusap nila. Iniisip nila na may gusto ako sa'yo kaya binawi ko ang suspension mo? Tumango siya. Parang may aspiling sumundot sa dibdib niya sa ekspresyon ng mukha nito habang sinasabi iyon. Para bang diring-diri ito sa malisyosong chismis na kumalat. Hayaan mo silang isipin kung ano ang gusto nilang isipin. Buo na ho ang pasya ko, sir. Kung ayaw niyong ibalik ang suspension ko, hindi na lang ho ako papasok. At ano naman ang balak mong gawin sa natitira pang araw ng suspension? Susubukan kong umextra sa bayan. That is insane! Iritadong sabi nito. Hindi siya kumibo. Ipinakita na lang niya rito na nakapagdesisyon na siya at wala itong choice kundi tanggapin iyon. Talaga bang maghahanap ka ng ibang trabaho sa natitirang ilang araw ng suspension mo? O sisa nito? Tumango siya. Can't afford akong mag-aksaya ng oras, sir. Kailangan ko hong kumita. Sa akin ka nalang magtrabaho. Kailangan ko ng makakasama sa bahay. Kailangan niya ng katulong sa loob-loob niya. Nakakahiya naman sa inyo, sir. Gumagawa kayo ng vacancy para lang ma-accommodate ang kawalan ko ng trabaho. Hindi. Naghahanap talaga ako ng makakasama sa bahay. Sagot nito. Naghahanap nga ng katulong. Sa loob-loob pa rin niya. Pumuntong hininga siya. Pero ano pa ba naman ang dapat niyang asahan? Alangan namang alokin siya nito na maging assistant manager sa farm. Kung papayag ka, ihahatid kita ngayon din sa bahay ko. Pwede ka nang magsimula ngayon. Pwede bang pag-isipan muna, sir? Parang nahilo siya sa bilis ng mga pangyayari. Halatang nagulat ito sa pagpapatumpik-tumpik niya. Pwede naman. Uuwi na muna ho ako, sir. Paano ho malalaman ang sagot mo sa iniaalok kong trabaho? Paano nga ba? Pupuntahan na lang kita mamaya sa bahay niyo. Siguro naman enough na yung ilang oras para makapag-isip ka. Tumango na lang siya. Makulit din pala ito. Ipinipilit nito ang gusto nito sa kausap. Ganoon din kaya ito kapag nanliligaw? Itinaboy niya iyon sa kanyang isip. Inaalok siya nitong maging katulong. Bakit sa panliligaw nito tumutuloy ang takbo ng isip niya? Ipinilig niya ang kanyang ulo para maalis ang agiw sa utak niya. Sige ho, sir. Aalis na ho ako. Sige, mag-iingat ka. Alas 6 pa lang ng hapon ay nasa bahay na ni Ella si Rowel. Bigla tuloy siyang nahiya dahil amoy na amoy nito ang piniprito niyang daing na isda. Ako na riyan, Ella. Harapin mo na muna ang boss mo. Ipinasa niya sa kanyang ina ang hawak niyang siyansi. Pinuntahan niya si Rowel sa maliit nilang sala. Nakapagdesisyon ka na ba tungkol sa iniaalok ko? Tanong agad nito pagkakita sa kanya. Tumango siya. And? Pumapayag na ako, sir. Total naman, hindi pa rin ako siguradong makakahanap ng mae-ekstrahan sa bayan. Sa sigurado na ho ako, sagot niya. Lumawak ang pagkakangiti nito. That's good. Nagpaalam ka na sa parents mo? Nasabi ko na kay nanay kaninang pag-uwi ko. Pumayag naman siya. That's good. Para itong sirang plaka dahil sa paulit-ulit na sinasabi nito. Kinikilig naman siya dahil parang tuwang-tuwa ito na pumayag siya sa alok nito. Relieved lang ang lalaking iyan dahil may katulong na siya. Alo niya sa sarili. Nagulat siya nang bigla itong tumayo. Iyon pala ay nakita nito ang kanyang ina. Kumain na muna tayo bago kayo umalis para hindi na kayo magluluto pagdating sa bahay niyo, sir. Rowel na lang ho. Sumabay ka na sa aming maghapunan, Rowel. Yaya rito ng kanyang ina. Baka hindi ho kumakain si Sir ng daing, Nay. Kumakain ako. Maagap na sagot nito.
Kumakain naman pala eh. Maghain ka na, Ella. Tatawagin ko na sa labas ang mga kapatid mo. Tumalima siya sa utos ng kanyang ina. Ang laki naman ng bahay mo. Malaki ba? Huwag kang mag-alala. Tutulungan naman kitang maglinis dito. Naku sir, hindi naman ho ako nagrereklamo sa lilinisin. Nahihiyang sabi ni Ella. Na-misinterpret agad nito ang sinabi niya. Bihira kasi sa lugar namin ang may ganitong kagandang bahay. Kaya manghang-mangha ako sir. Natawa ito. Nalalakihan nga rin ako. Kaso, ito lang ang house for sale na malapit sa farm kaya kinuha ko na rin. Nasa kabilang bayan ang bahay nito. Malapit lang din ang bahay sa tabing dagat kaya maganda ang view. Gustuhin man kitang pauwiin sa bahay niyo pagdating ko galing sa farm. Masyado namang malayo kung magbabiyahe ka pa. Pwede rin naman kitang ihatid sa bahay niyo kaya lang. Okay lang naman sa akin na magstay in sir. Putol niya sa nais pang sabihin nito. Hindi rin naman praktikal kung stay out pa siya dahil malaking abala pa ang magiging biyahe niya sa pagparoot pa rito. Sure ka? Tumango siya. Gusto mo pa bang ipagluto kita ng dinner? Hindi na, busog na ako sa kinain ko sa inyo kanina. Tipid ng ngiti lang ang isinagot niya rito. In fairness, marami nga itong nakain kanina. Hindi nga lang niya alam kung nasarapan talaga ito sa daing na isda o napilitan lang itong kumain ng marami para wag silang mapahiya sa pagkaing inihanda nila para dito. Saan ang maid's quarter? Tanong niya rito. Yung guest room sa itaas na lang ang okupahin mo. Ho? Dadalawa lang naman tayo rito. Parang awkward naman na sa maid's quarter ka pa matutulog. 3 ang guest room kaya aalog-alog tayo rito. Parang mas nakakatensyon naman kung magkakalapit ang mga kwarto natin. Sa loob-loob niya. Don't worry Ella, harmless naman ako. Sabi nito na tila nabasa ang nasa isip niya. Pwede mo namang i-check ang background ko kay Tony. Pwede mong ipatanong kay MJ kung mabait ba ako o ano. Huli na nang ma-realize niya iyon. Masyado nga yata siyang madaling nagtiwala rito. Tinanggap agad niya ang trabahong inialok nito, gayong hindi naman niya ito lubos na kilala. Malay ba niya kung rapist ito o murderer kaya? Pero nang tingnan niya ang mukha nito, napalis din agad ang duda niya. Wala sa hilat siya nito ang maging isang kriminal. Masyado itong gwapo para maging masamang tao. Hindi rin siguro ito gagawing manager sa farm ni na Sir Tony at Sir Gino kung may police record ito. Umiling na lang siya sa naging basihan niya sa paghusga rito. Tama ba na gawin niyang pamantayan ang hitsura ng isang tao? Umakyat na tayo Ella, para makapagpahinga ka na rin. May mali siya ang naging pakahulugan niya sa paraan ng pagyayaya nito. Magtigil ka nga Ella, amo mo yan. Wala siyang pagnanasa sa'yo, kaya itigil mo ang malisyosang isipin mo. Umagapay na lang siya sa pag-akyat ni Rowel. Pagtapat nila sa unang pinto sa itaas, ay binuksan nito iyon. Ito ang magiging kwarto mo. Yung dulong kwarto ang sa akin. Anito. May pumasok na namang kapilihan sa isip niya. Para kasing nang aanyaya ang dating ng boses nito nang sabihin kung saan ang kwarto nito. Magpahinga ka na Ella. Maaga akong umaalis ng bahay kaya maaga ka sanang maghanda ng almusal. Pwede mo rin akong pabaunan ng pagkain para hindi ko na problemahin pa ang pagkain ko sa farm sa maghapon. Pero sa susunod na araw na lang siguro yon. For tomorrow, okay na sa akin basta meron lang akong breakfast. Anyway, kompleto naman ang stock ko sa fridge at cupboard. Kung meron kang gustong ipabiling ingredients or anything, sabihin mo sa akin sa umaga para madala ko na pag-uwi ko sa hapon. Sige ho sir, sagot niya. Good night. Paalam nito. Good night sir. Wala ba akong good night kiss? Nahindik siya sa pumasok sa isip niya. Napabilis tuloy ang pagpasok niya sa loob ng kwarto. Nanghihina ang mga tuhod na sumandal siya sa isinaradong pinto.
Mali yata ang naging desisyon niya na tanggapin ang alok ni Rowel. Delikado yata ang puso niya sa pagkakalapit nila nito. Bahala na. Inisip na lang niya na ilang araw lang naman siyang titira doon kasama si Rowel. Pagkatapos ng suspension niya, babalik na siya sa farm. Ano ba naman ang posibleng mangyari sa loob ng ilang araw sa bahay nito? Maagang nagising si Ella kinabukasan kahit na halos hindi siya nakatulog ng nagdaang gabi. Namahay siguro siya. Mas gusto niyang isipin na iyon ang rason kaysa sa dahilang nasa malapit lang si Rowel. Ham at pritong itlog ang inihanda niya para sa almusal nito. Nagsaing siya ng kaunti pero inihain din niya ang sliced bread dahil hindi siya sigurado kung ano ang kinakain ni Rowel sa umaga. Nagprito rin siya ng tilapia. Gumawa siya ng sweet and sour sauce para doon. Iyon ang ipapabaon niyang ulam dito. Mabuti na lang at may huwisyo siya sa pagluluto. Natuto siya sa kanyang ina na dating kusinera sa isang kainan noong dalaga pa ito. Madalas itong magluto ng masasarap na potahe noong malakas pa ang kanyang ama. Madalas siyang mag-usyoso sa kusina kapag nagluluto ito noon, kaya naman natuto siyang magluto kahit paano. Inihahain na niya ang mga pagkain sa mesa nang bumungad si Rowel sa kusina. Bihis na ito. "Good morning!" bati nito. "Morning, sir." Nataranta siya pagkakita rito. Bumilis ang tibok ng puso niya. "Hindi ko na itanong kung anong iniinom niyo sa umaga, sir. Kape ba, gatas, o tsa?" "Kape, Ella. Black coffee," sagot nito. Mabilis siyang tumalikod para ipagtimpla ito ng kape. Nanginginig ang kamay niya habang naglalagay ng kape sa tasa. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago siya bumalik sa komedor. Umalma naman siya kahit paano. Inilapag lang niya ang tasa sa mesa. Akmang tatalikod na uli siya nang tawagin ni Rowel ang pangalan niya. "Saan ka pupunta?" tanong nito. "Ipagbabalot ko na kayo ng pagkain niyo sa lunch," sagot niya. "Pwede mo pa namang gawin yun mamaya." Anito, saka tumayo ito at humila ng silya. "Saluhan mo muna akong kumain." "Ho?" Gulat na tanong niya. "Saluhan mo akong kumain, Ella. Mamaya mo na lang ako ipagbalot ng babaunin ko." Tama naman ang unang narinig niya. Pero hindi pa rin siya makapaniwala kahit na ikalawang beses na niyang narinig ang paanyaya nito. Hindi pa rin siya kumikilo sa kinatatayuan niya kaya hinawakan na siya nito sa magkabilang balikat. "Maupo ka na, Ella. Mas masarap kumain kung may kasalo," anito. Napilitan na siyang umupo sa hinila nitong silya. Kailangan niyang gawin iyon dahil nanghina ang mga tuhod niya nang maramdaman ang mainit na kamay nito sa magkabilang balikat niya. Sinalina nito ng kanin ang plato niya. "Anong gusto mo? Coffee? Tea? Or milk? O baka juice ang gusto mo sa umaga?" "Sir naman, nakakahiya naman sa inyo. Ako ang katulong dito." Tila nakakalimot ito kung sino siya sa bahay nito. "Maupo ka lang dyan, Ella. Akong bahala sa'yo." Saway nito sa kanya. "Ano bang iniinom mo sa umaga?" "Kape lang, sir." Aniya, saka maagap na tumayo. "Pero ako na ang magtitimpla. Baka makalimutan ko ng tuluyan na ako ang maid dito." "Masyado kang conscious." Pumalatak ito. Hindi na niya ito sinagot. Tumuloy na siya sa kusina para ipagtimpla ng kape ang sarili. "Delikado ka talaga rito, Ella. Delikado na ma-inlove ka kay Rowel ng tuluyan. Lalo pa at ganyang nagpapaka-gentleman siya sa'yo." Hindi niya alam kung ano ang pakulo ni Rowel at masyado itong mabait sa kanya. Pero kung ano man iyon, epektibo sa kanya dahil ramdam niyang lalong nahuhulog ang loob niya rito. "Ano to?" Nagtatakang tanong ni Ella kay Rowel. "Chocolates," sagot nito.
Alam naman niyang chocolates ang inilapag nito sa ibabaw ng counter table sa kusina. Hinuhugasan niya ang mga pinagkainan nila ng hapunan. Ang gusto talaga niyang itanong ay kung bakit binigyan siya nito ng chocolates. Sir Rowell, bakit ba hindi ka pa rin masanay na Rowell na lang ang itawag mo sa akin? Ungol lang ang isinagot niya rito. Palagi nitong ipinapaalala sa kanya iyon mula pa noong unang araw niya roon. Pero hindi talaga siya magiging komportable na tawagin ito sa pangalan lang. Gusto niyang tawagin itong sir bilang paalala sa sarili na amo niya ito. Kapag kasi hindi niya iyon ginawa, tuluyan na siyang mai-inlove dito. Para saan ang chocolates, sir? Tanong uli niya. Para sa'yo. Ayaw mo ba? Gusto. Nakakahiya lang kasi para naman kayong nanliligaw nito. Huli na para bawiin pa ang sinabi niya dahil napatingin na sa kanya si Rowell. Mataman siya nitong pinagmasdan. Hinintay niya magsalita ito pero umiling lang ito. Naisipan ko lang na uwian ka ng chocolates, Ella. Nasa grocery na rin lang ako kaya ibinili na kita. No big deal, kaya tanggapin mo na yan. Masarap yan. Salamat ho, sir. Ayan ka na naman sa sir mo. Anito, saka pumalatak. Amo ko naman talaga kayo eh. Sagot na lang niya. Bahala ka na nga. Papanhik na ako. Matulog ka na rin pagkatapos mo dyan. Yes, sir. Thank you uli sa chocolates. Kilig na kilig siya sa gesture ni Rowell. Bakit naman siya nito bibigyan ng chocolates kung wala itong intensyon sa kanya? Wala namang amo na nagbibigay ng chocolates sa tiyemay nila. Unless... Pilit niyang itinaboy sa isip ang hinala niya na may intensyong manligaw sa kanya si Rowell. Pero kahit na anong pagtaboy ang gawin niya, bigo siyang alisin ang hinala niyang iyon. Nakangiting tiningnan ni Ella ang mesa. Umuusok pa ang serving bowl na pinaglagyan niya ng nilagang baka. Paborito iyon ni Rowell kaya iyon ang iniluto niya para sa hapunan. Aware siya na para siyang misis na naghihintay sa pag-uwi ng mister niya mula sa trabaho. Pero kahit na anong pigil niya sa sarili, wala na siyang magawa. Tuluyan na siyang na-inlove dito. Wala naman sigurong kokontra dahil kaibig-ibig naman talaga ito. Araw-araw siyang pinasasalubungan nito ng kung ano-ano. Palaging may kasamang chocolates ang kung ano-anong iniuuwi nito para sa kanya. Wala itong sinasabing kahit na ano kung bakit siya binibigyan nito ng chocolates. Siya lang naman ang masyadong assuming. Kahit na ilang beses niyang kinumbinsi ang sarili na baka thoughtful lang talaga si Rowell sa mga helper nito sa bahay, bigo siyang paniwalain ang sarili na ganoon nga ang kaso. Iba kasi ang ipinapakita sa kanya ng binata. Hindi siya tinatrato nito na katulong sa bahay. Kaya naman, ramdam na ramdam niya lalo ang ilusyon niya na may gusto ito sa kanya. Humila siya ng silya at umupo roon. Nanlalambot siya sa isiping may balak talaga si Rowell na ligawan siya. Kinikilig siya ng sobra. Napatingala siya sa wall clock nang mapo ng matagal na siyang nakatulala. Naggulat pa siya nang makitang 6:30 na pala. 30 minutes nang late si Rowell sa pag-uwi. Naging anxious na siya mula nang ma-realize na hindi pa ito dumarating. Inabot ng 1 oras at kalahati ang paghihintay niya. Tumayo na siya at sumilip sa bintana. Wala pa ring senyales na darating na si Rowell. Inabot din siya ng ilang minuto sa paghihintay niya habang nakatanaw sa bintana. Pasado 7:00 na nang isuko niya ang pag-asang darating pa ito. Baka may importante itong lakad kaya nakalimutan nito ang sinabi niyang ipagluluto niya ito ng nilagang baka sa hapunan. Pero sana man lang ay nagpasabi ito sa kanya na hindi pala ito uuwi para hindi na nasayang ang effort niya. Wala naman siyang obligasyon na magpaalam sa iyo, Ella. Maid ka lang niya. Hindi ka girlfriend at lalong hindi ka asawa
kaya huwag kang mag-feeling. Alas 8 na ng gabi nang simulan niyang iligpit ang mga pagkaing inihain niya sa mesa. Namamalisbis ang luha sa mga pisngi niya habang inilalagay sa refrigerator ang bowl ng nilagang baka. Umaasa nga yata siya sa wala. Nakaupo sa gilid ng kama si Ella nang marinig niya ang mahinang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Alam niyang dumating na si Rowel dahil narinig niya ang pagdating ng kotse nito. Hindi na lang siya bumaba para salubungin ito. Masama ang loob niya dahil sa hindi nito pag-uwi sa oras. 1:00 na ng umaga ito dumating. Alam niyang wala siyang karapatang mag-demand na magpaalam ito sa kanya. Pero kahit na anong pagkumbinsi ang gawin niya sa sarili, masama pa rin talaga ang loob niya. Ella? Tawag ni Rowel mula sa labas. Hindi pa rin siya natinag sa pagkakaupo niya sa gilid ng kama. Wala siyang balak na iparamdam kay Rowel na gising pa siya. Gusto niyang huwag itong makatulog sa sundot ng konsensya nito dahil sa ginawang pag-iindyant sa kanya sa dinner nila. Patuloy lang sa pagtawag at pagkatok si Rowel sa labas. Hindi rin siya nakatiis dahil tumayo siya para pagbuksan ito ng pinto. Nagkunwari na lang siyang bagong gising para hindi naman ito mahalata na hindi siya nakatulog sa paghihintay dito. Sir? I'm sorry, hindi ako nakauwi for dinner, sabi nito. Okay lang yon, Sir Rowel. Inilagay ko sa ref ang nilagang baka. Iinitin ko na lang yun bukas para sa breakfast nyo. I'm really sorry, Ella. Dumating kasi sina Tony at MJ sa farm mula sa Manila. Marami kaming importante pinag-usapan kaya hindi ako nakauwi. Hindi mo naman kailangan mag-explain, sir. Katulong nyo lang naman ako rito. Did I ever make you feel that way, Ella? Nakatulong ka lang sa bahay na to? Kumunot ang noo niya. Kumabog na ng husto ang dibdib niya. Umahon ang pag-asa sa dibdib niya dahil sa sinabi nito. Tinrato ba kitang katulong? Mapanghibo ang tinig nito. Nakatitig ito sa mga mata niya habang naghihintay ng sagot niya. Alam ko naman kung saan ako nakalugar sa bahay na to, sir. Hindi naman ako kailangang... Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sinakop na ng mga labi nito ang bibig niya. Nalasahan niya ang alak sa bibig nito. Pero sa halip na ma-turn off ay itinulak niya palayo. Tila nagkaroon pa ng magneto sa kanya ang alak na ininom nito. Marubdob na hinalikan siya nito. Tinugon niya ang halik nito. Wala siyang experience sa ganoong klase ng intimacy dahil hindi pa naman siya nagkaka-boyfriend. Pero pinapagana niya ang instinct niya sa pagtugon kay Rowel. Ayaw niyang maging passive lang siya habang hinahalikan siya nito. Ipinasok niya ang mga kamay sa loob ng suot nitong polo shirt. Malakas na umungol ito lalo na nang damahin niya ang magkabilang dibdib nito. Her hands slid down his trunk. Pero bago pa man niya maipaloob ang mga kamay sa loob ng pantalon nito, ay napigil na siya nito. Pinangko siya nito papasok sa loob ng kwarto. Maingat na inihiga siya nito sa ibabaw ng kama. May pagmamadali sa kilos nito nang maghubad ito ng damit. Wala itong itinira kahit na isang piraso. Sa tulong ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bahagyang nakabukas na bintana, nakita niya ang kahubdan ni Rowel. Ang ganda ng katawan niya. Sumampa ito sa kama at siya naman ang hinubaran nito. Tinulungan pa niya itong alisin ang huling sagabal sa nakatakdang pag-iisa nila. Inihagis na lang niya kung saan ang hinubad na underwear. Nanginginig siya sa sobrang antisipasyon sa nakatakdang maganap sa pagitan nila ni Rowel. Wala siyang balak ni i-entertain ang takot kung saan siya pupulutin pagkatapos ng gabing iyon. Hinalikan uli siya nito sa mga labi. Bumaba ang mga labi nito sa leeg niya hanggang sa marating nito ang dunggot ng dibdib niya. Rowel,
Anas niya nang sakupin ng bibig nito ang mga iyon. Napasabunot siya sa buhok nito dahil sa matinding sensasyon sa ginagawa nito. Naging mapagpala ang mga labi at kamay nito. He left no part of her body unexplored. Kaya walang parte ng katawan niya ang magtatampo rito at aakusahan ito ng neglect. Napakapasensyoso ni Rowell. Matyaga siya nitong inihanda sa pag-iisa nila. When he felt she was ready, saka pa lang ito pumosisyon sa ibabaw niya. Marahan ang ginawa nitong pagpasok sa kaibuturan niya. Pero kahit na anong ingat ang gawin nito, para pa rin pinunit ang isang bahagi ng pagkatao niya sa sobrang sakit. Hindi niya napigil ang mapag-ibig. Maagap na tinakpan ng bibig nito ang mga labi niya. And with one quick thrust, he was able to break the barrier. Masaya siya kahit na iwala na niya ang puri niya. Wala siyang makapangpagsisisi kahit na wala namang katiyakan kung ano ba ang mayroon sila ni Rowell. Basta masaya siya, iyon na lang muna ang mahalaga. Bakit hindi ka pa nakabihis? Kunot noong tanong ni Ella kay Rowell. Boxer shorts at sando lang ang suot nito. Hindi pa rin ito naliligo, gayong pasado 6:00 na ng umaga. It was the day after they had made love. Pinipilit lang niya ang sarili na maging casual sa pakikipag-usap dito kahit na parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang tensyon. Lalo siyang kinabahan dahil sa malawak ng ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Hindi ka ba papasok? Untag niya rito. Niyakap siya nito sa baywang niya. Saka isiniksik ang mukha sa leeg niya. Gumapang ang tila kuryente sa buong katawan niya. Absent ako ngayon. Bakit? Mas gusto kong makasama ka maghapon kaysa magtrabaho. Sagot nito. Hinalikan siya nito sa mga labi. Paano niya kukontrahin ang gusto nito, gayong iyon din ang gusto niyang mangyari? Ngayong araw na ito ang last day ng suspension mo, Ella. Kinakabahang tiningala ni Ella si Rowell. Bakit nito sinasabi iyon? Nakaunan siya sa braso nito. Katatapos lang nilang magniig. Umabsent na naman ito sa trabaho. Nag-aalala na siya na baka mawalan ito ng trabaho dahil sa malimit na pag-absent nito, pero wala naman sa bokabularyo niya ang kontrahin ang gusto nito. Pareho silang walang kasawaan sa isa't isa. Gusto mo pa bang bumalik sa farm para doon magtrabaho? Tanong nito. May iba pa ba akong choice? Balik tanong niya. You can stay here. Pwede bang dito na lang ako? Pwedeng-pwede. Talagang yun ang isasuggest ko sa'yo. Na huwag ka nang bumalik sa farm at dumito ka na lang. Kailangan kita rito. Humaplo sa puso niya ang sinabi nito. Habang buhay mo ba akong kakailanganin? Gusto sana niyang itanong. Pero pinigil niya ang kanyang sarili. Baka naman masyado itong mabigla kapag hinirita niya ito ng ganoon. Casual lang ang relasyon nila. They were making love. Pero wala itong binabanggit na anuman tungkol sa damdamin nito para sa kanya. Magkagayunman, ramdam niyang espesyal ang pagtingin nito sa kanya. Kaya pinipilit niyang maging kontento sa kung ano man ang ibinibigay nito sa kanya ngayon. Ayaw na muna niyang mag-demand ng kung ano-ano mula rito. Gusto niyang kusang magbukas ng soloobin si Rowell sa kanya. Handa siyang maghintay. Kahit matagal? Bumuntong hininga siya. Handa siyang maghintay kahit na matagalan pa si Rowell sa pagbubukas ng damdamin nito. Mahal niya ito. Iyon na lang muna ang mahalaga sa kanya. Pasasaan ba at mamahalin din siya nito. Wala siyang balak na mainip sa paghihintay dito. Huli na para magtago pa si Ella kay MJ. Nang may kumatok ay humahango siyang tumakbo sa pinto mula sa komedor. Akala niya ay nag-half day lang si Rowell sa farm. Talaga palang nandito ka, sabi nito. Tumango siya.
Baka sa boses nito ang pagkagulat na makita siya roon. Pasok ka. Kinakabahan siya pagkakita sa kaibigan. Saka lang niya na-realize na takot pa rin pala siyang mabulgar ang tungkol sa kanila ni Rowel. Takot siya dahil wala naman siyang pwedeng panghawakan kung ano ang mayroon sila. Isang buwan ang tumatakbo ang relasyon nila ni Rowel. Wala naman kasing sinasabi si Rowel kung ano ba ang plano nito sa kanya. Wala rin itong sinasabi kung ano ang damdamin nito para sa kanya. Nagsisimula na nga siyang maawa sa sarili dahil pilit niyang ini-interpret ang mga sinasabi ni Rowel para magkaroon ng kahulugan na mahal siya nito. Pero alam niyang posibleng siya lang ang nagpapalagay na mahal din siya nito. Dahil kapag umiiral na ang lohika sa isip niya, nawawala ng ilusyon niyang mahal nga rin siya ni Rowel. Maupo ka muna, MJ. Ano bang gusto mong inumin? May soft drink sa ref. Hindi ako nauuhaw, Ella. Sabi nito. Mataman siya nitong pinagmasdan pagkatapos. Naiilang siya dahil alam niyang humahanap ito ng pruweba kung ano ba ang papel niya sa bahay ni Rowel. Nasa-sense niya ang tila pag-aalangan ni MJ na magtanong. Umupo siya sa tabi nito. Sino nagsabi sa'yo na nandito ako? Si Rowel mismo. Sagot nito. Actually, last month ko pa alam. Wala lang akong time na pumunta rito dahil sobrang busy ko sa pag-aayos ng kasal namin ni Tony. Magpapakasal na kayo ni Tony? Tumango ito. Doon din naman papunta itong relasyon namin. Natatawang sagot nito. Saan kaya papunta ang relasyon namin ni Rowel? Piping tanong niya. Pero wala siyang maapuhap na sagot. Maid of honor ka, bro. Agaw nito sa atensyon niyang nagsisimula na namang mapunta sa kung saan. Lately, palaging lumilipad ang isip niya. Oo naman, MJ. Tatanggi ba naman ako maging maid of honor mo? Alam mo namang ipinipresenta ko talaga ang sarili ko para makapagsuot naman ako ng bonggang-bonggang gown. Mataman siya nitong pinagmasdan. Natatakot akong itanong sa iyo ang hinala ko tungkol sa inyo ni Rowel, Ella. Napatingin siya kay MJ. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Itanong mo na, alam ko namang yan talaga ang sinadya mo rito. Biro niya. Pero kahit siya ay hindi natawa sa biro niya. Tensyonado na siya. Alam mo bang broken-hearted si Rowel bago siya pumunta rito sa Bolinao? Umiling siya. Wala naman siyang alam kay Rowel bukod sa pangalan nito. Wala naman kasi itong ikinukwentong kahit na ano tungkol sa sarili. Mas madalas na siya ang bumabangka sa usapan kapag magkatabi sila sa gabi. Nakikinig lang ito sa kanya. Ikakasal na dapat si Rowel sa fiancé niyang Australian. Kaya lang, nagpakasal sa iba si Janet. Aray! Wala man lang preno ang bibig ni MJ sa pagbibigay ng detalye kung paano naging broken-hearted si Rowel. Ni hindi man lang ito bumusina. Tama din siguro na diniretsa ni MJ si Ella para matauhan din siya sa ilusyon niya tungkol sa kanilang dalawa ni Rowel. Ayokong i-discourage ka sa inyong dalawa ni Rowel, Ella. Pero ayoko rin naman na maagrabyado ka. Ano bang napag-usapan nyo? Ano bang sinabi niya sa'yo? Sunod-sunod na iling lang ang ginawa niya. Anong ibig sabihin mong wala? Pwede ba namang wala kayong pinag-uusapan man lang tungkol sa inyong dalawa? Magkasama kayo sa iisang bubong tapos wala kayong pinag-uusapan? Bumuntong hininga na lang siya bilang sagot. Seryoso ka ba, Ella? Wala kaming pinag-uusapan ni Rowel, MJ. Wala siyang sinasabi kung ano bang meron kami. Ni hindi ko nga alam kung anong tawag sa aming dalawa eh. Frustrated na sagot niya. Bakit ganoon? Hindi ko rin alam. Kausapin mo siya ng seryosohan. Mag-usisa ka kung ano ka ba sa buhay niya. Kung sasabihin niya na para usan ka lang o panakipbuta sa ex niya na nang iwan sa kanya,
Aba, maghunos dili ka. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang gusto mong papelan sa buhay niya. Parang kutsilyo na humiwa sa puso niya ang mga salita nito. Parausan, panakip butas. Sobrang sakit ng dating sa kanya ng mga salitang iyon. Napansin siguro ni MJ na nasasaktan siya, kaya mabilis itong humingi ng dispensa. Pasensya ka na, Ella. Pero gusto ko lang kasi na mag-isip kang mabuti. Marami na bang ibang lalaki riyan na pwedeng magmahal sa'yo? Pero baka wala akong ibang lalaking mahalin. Malungkot na sabi niya. Maang na napatingin ito sa kanya. Tumango siya bilang sagot sa piping tanong na ipinahahatid ng mga mata nito. Inamin na niya rito na mahal niya si Rowel. Wala naman kasi siyang kakayahan para itanggi pa iyon. Sumisigaw ang katotohanang mahal niya talaga ang binata. Kausapin mo si Rowel. Tanungin mo siya ng diretsyo kung ano ka ba sa kanya. Paano kung aminin niya na parausan nga lang niya ako o panakitbutas sa ex niya na nang iwan sa kanya? Matagal bago ito nakasagot. Kapag ganoon ang isinagot niya sa iyo, mag-isip kang mabuti kung kaya mong tanggapin na ganoon lang ang papel mo sa buhay niya. Tahimik na tumango na lang siya. Nahalata siguro nito na malungkot na talaga siya, kaya binago na nito ang topic nila. Inilita niya na lang nito sa kanya ang mga preparasyon na ginagawa nito sa nakatakdang kasal nito. Pinilit niya ang sarili na maging enthusiastic sa pakikinig dito. Iniiwas ni Ella ang mga labi niya nang ilapit ni Rowel ang mukha nito para halikan siya pagdating nito galing sa farm. Masama ang loob niya rito. Panay ang ungot nito na magniig sila pero wala naman itong sinasabi sa kanya. Wala man lang itong assurance kung ano ba siya sa buhay nito. Buong maghapon tuloy siyang aborido. Pag alis pa lang ni MJ ay tumunganga na siya. Wala na siyang nagawa. Hey, something wrong? Usisa nito. Di naman ito ang leeg niya. May sakit ka ba, Ella? Wala. Napagod lang siguro ako. Maghapon kasi akong naglinis ng bahay. Pagsisinungaling niya. Pinigilan niya ang sarili na bulyawan ito. Pinipigil siya ng ideyang wala naman siyang karapatang mambulyaw dahil pinagbibigyan naman niya ito sa bawat pag-ungot nito sa kanya. Kasalanan din niya kung isang sex object man ang naging tingin sa kanya ni Rowel. Hinayaan naman kasi niya ito. Willing siya na ibigay ang sarili sa tuwing mangangailangan ito. She was always ready and available. Kaya nasanay si Rowel sa ganoong setup. Nasanay ito na palagi siyang nagbibigay. Bakit naman kasi nagpapakapagod ka rito sa bahay, Ella? Dapat lang naman dahil katulong mo ako rito. Paalala niya rito. Kumunot ang noo nito. Iniiwas niya ang tingin nang makitang nakatingin ito sa kanya. Ipinatong nito ang kamay sa magkabilang balikat niya. Sinimulan siya nitong masahihin. Relax ka lang, Ella. Akong bahala sa'yo. Tutulungan kong ma-relax ang mga muscles mo. Anitong hinawakan siya sa kamay. Doon na muna tayo sa kwarto. I'll help you relax. Ayoko nga. Uutakan mo na naman ako. Sex lang naman ang gusto mo kaya nagyaya ka sa kwarto. Gusto niyang isagaw rito ang laman ng isip niya pero wala siyang lakas para gawin iyon. Sa likod ng isip niya, sa kabila ng sama ng loob niya para dito, nangingibabaw pa rin ang kagustuhan na manatiling maayos ang pagsasama nila. Ella? Tiningnan niya ito sa mga mata. Maling hakbang iyon dahil tila na magneto na naman siya. Ramdam niya ang pagguho ng depensang pilit niyang itinatayo mula pa nang dumating ito. Lumapit ito sa kanya. Unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanya. Lumayo ka sa lalaking yan, Ella. Pero wala siyang lakas para gawin iyon. Lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Mapusok na hinalikan siya nito.
She tried hard to resist the overwhelming urge that consumed her. Pilit na ibinuka ng dila nito ang mga labing pilit naman niyang itinitikom. Dinaman ng isang palad nito ang dibdib niya. Sa bandang huli, iginupo rin siya ng matinding pagnanasa na gumapang sa buong katawan niya. Naramdaman siguro ni Rowell ang pagguho ng depensa niya, kaya madali siya nitong binuhat papasok sa kwarto. On top of her bed, she allowed herself to be free in Rowell's lovemaking. Magkwento ka naman. Pigil ni Eloisa ang hininga habang hinihintay ang sagot ni Rowell sa paglalambing niya. Narealize niya habang magkatabi sila na hindi niya ito kayang tanggihan dahil kalaban niya mismo ang sarili niya. Kung hindi niya ito kayang tanggihan, dapat niyang subukan na buksan ito ang sarili sa kanya. Kailangang maging palagay ito sa kanya para manumbalik ang walang alinlangang pagmamahal niya para dito. Ano naman ang ikwento ko sa'yo? Kahit na ano, yung buhay mo bago ka pumunta rito sa Bolinao. Hindi niya madiretsa ito na ang tungkol kay Janet ang talagang gusto niyang malaman. Sa Australia ako nagtatrabaho bago ako nakumbinsi ni na Gino at Tony na pamahalaan ang farm. Anong trabaho mo sa Australia? Nabuhayan siya ng loob dahil nabanggit na nito ang pangalan ng bansang pinanggalingan nito. Umaasa siya na kasunod na nitong bubuksan ang topic tungkol kay Janet. Marine biologist ako. Bigat naman ang kursong natapos mo, Rowell. Matalino ka siguro. Ayos lang. Pahambol na sagot nito. Naghari na ang katahimikan sa paligid nila. Tumikhim siya para alisin ang bara sa lalamunan niya. Wala na talagang pag-asa na magkusa itong ipagtapat sa kanya ang tungkol kay Janet. Kung ayaw nitong magkusa, tutulungan na niya ito. May balita ka pa ba kay Janet? Naramdaman niyang tumigas ang muscles nito sa braso kung saan siya nakaunan. Halatang natensyon ito sa tanong niya. Alam ko na ang tungkol kay Janet, sabi niya. Si MJ talaga? Anito, saka pumalatak. Nilingon niya ito. Kailan mo sasabihin sa akin ang tungkol kay Janet? Pumunot ang noo nito. Kailangan ko bang sabihin yun sa'yo? Daig pa niya ang sinampal ng paulit-ulit dahil sa sinabi nito. Para na rin siya nitong tinalampak na wala itong obligasyon na ipagtapat sa kanya ang tungkol sa nakaraan nito. Bumangon siya. Ano ba ako ngayon sa'yo, Rowell? Nakita niyang rumhistro ang matinding pagkagulat sa mukha nito. Lalo siyang nainis. Talaga bang inaasahan nito na forever na siyang makakampante na ganoon ang setup nila? Pwede mo na ba akong ipalit kay Janet sa buhay mo? Napalitan ko na ba siya sa puso mo? Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig ito sa kanya. Parang ang nagalit pa ito dahil sa sinabi niya. Bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Ayokong pag-usapan ang tungkol dyan. Gusto kong pag-usapan. Matigas na sabi niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Ella? Okay naman tayo sa ganito lang, di ba? Bakit ba masyado kang nagiging mausisa? Dahil napapagod na ako sa ganito. Napapagod ka ng pagsilbihan ako? Napapagod na akong mahalin ka. Sigaw niya. Umawang ang mga labi nito. Mahal mo ko? Tumango siya. Nalaglag ang panga nito. Napailing siya. Bakit ito na-shock pagkatapos niyang aminin na mahal niya ito? Talaga bang wala sa hinagap nito na magiging seryoso sila sa isa't isa? Tumayo na siya. Hopeless na talaga ito. Noon niya napatunayan na wala talaga itong balak na lagyan ng happy ending ang relasyon nila. At alam niyang hindi siya makokontento lang sa ganoong setup. Yumuko siya para itago ang walang humpay na pagpatak ng luha sa mga pisngi niya. Masakit pala talaga ang katotohanan. Ella, untag nito sa kanya. Uuwi na ako sa amin, Rowell,
sabi niya. Bakit? Bigyan mo ako ng rason para magstay ako dito sa bahay mo. Masaya naman tayo kapag magkasama tayo rito, di ba? Umiling siya. Masaya rin naman siya kapag naroon sila sa bahay ng pamilya niya. Hindi sapat na dahilan yan. Napailing ito. Huwag mong pilitin na sabihin ko sa'yo na mahal kita, Ella. Hindi ko pwedeng sabihin ng isang naiintindihan ko na. Awat niya rito. Hindi nito pwedeng sabihing mahal siya nito dahil hindi naman nito talaga nararamdaman iyon. Tinungo niya ang closet. Inilabas niya ang malaking bag na dala niya noong una siyang dumating doon. Inempake niya ang mga gamit niya sa bag. Ella, bakit ba masyado kang padalos-dalos? Nagpunta lang dito si MJ, nagkaganyan ka na. Huwag mong sisihin ang kaibigan ko, Rowel. Hinising lang niya ako sa kahibangan ko. Pero, isinara niya ang bag. Saka uli hinarap ito. Mahal kita, Rowel. Pero hindi ko naman hahayaan na gawin mo akong panakipbuta sa Janet na yon. Maawa ka naman sa akin. Maayos naman ang takbo ng buhay ko bago ka dumating. Sana hindi mo na lang ako ginulo. Panunumbat niya rito. Sinamantala niya ang pagkabigla nito. Patakbo siyang lumabas ng kwarto, bitbit ang bag niya. Bago siya makalabas ng main door, ay tumunog ang telepono. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit bumalik pa siya para sagutin iyon. Hello? Can I speak to Rowel, please? Kumabog na ng husto ang dibdib niya nang marinig ang kakaibang accent ng babaeng nasa kabilang linya. Who's this? Janet, his fiancé. Napasinghap siya ng malakas. Sobra-sobra namang parusa ang tinanggap niya ng mga sandaling iyon. Hello? Is he there? I need to talk to him. I'm already divorced and… Ibinaba na niya sa chest cabinet ang auditibo. Si Janet ang nasa kabilang linya. Hindi naman niya kailangang maging genius para hindi makabuo ng konklusyon. Sa pag-alis niya sa bahay ni Rowel, mas magiging malaya ito na tanggapin uli sa buhay nito si Janet. Parang tinadtad ng pinong-pino ang puso niya sa isiping iyon. Mahal niya si Rowel. Bakit hindi mo ipaglaban? Paano niya ipaglalaban ang isang lalaking hindi naman siya mahal? Bakit umuwi ka? Wala ka bang trabaho sa bahay ng boss mo? Nag-resign na ho ako roon, Nay. Baka bumalik na lang ako sa farm. Sagot ni Ella sa pag-uusisa ng kanyang ina. Bakit nag-resign ka? Akala ko ba magaan ang trabaho mo sa bahay ng boss mo? Darating kasi yata ang babaeng pakakasalan niya. Baka raw pagsilosan ako, kaya ako na ang kusang umalis. Pagsisinungaling niya. Umatake na naman ang kirot sa puso niya. 3 araw na mula noong umalis siya sa bahay ni Rowel. Inaasahan niyang susundan siya nito pero nabigo siya. Malinaw na mas pinili nito si Janet kaysa sa kanya. Malamang ay nagkausap na rin ang mga ito pagkaalis pa lang niya. Kung sa bagay, mahirap na malagay ka sa alanganin. Saka mabuti na rin yung sa farm ka na lang magtrabaho para araw-araw kang uuwi rito sa bahay natin. Mahirap din naman na malayo ka sa amin dahil hindi mo makikita ang tatay mo. Ano man ang mangyari. Nay! Sabay silang napatayo ng kanyang ina nang marinig ang malakas na sigaw ni Jen. Para silang nagkarera sa bilis nilang tumakbo. Inabutan nilang nasa isang sulok ng maliit na kwarto si Jen. Umiiyak ito habang itinuturo ang kanilang ama. Mabilis na lumapit siya rito. Tay! Hindik na untag niya rito. Pero wala siyang nakuhang sagot mula rito. Dati-rati ay umuungol pa ito para iparamdam na buhay pa ito. Inalog niya ang balikat nito. Pero lumungay-ngay lang ang ulo nito sa unan. Tay! Malakas na sigaw niya. Sinakmal na ng takot ang dibdib niya nang makitang parang nangingitim na ang mga labi ng kanyang ama.
Para na siyang naestatwa hanggang sa bumalik ang kanyang ina kasama ang mga kapitbahay na hininga nito ng tulong. Isinugod nila ang kanyang ama sa ospital sa kabilang bayan kung saan ito idineklarang dead on arrival. Napuno ng pagdadalamhati ang puso niya. Ipinagluluksa niya ang 2 kamatayan na dumating sa buhay niya. Ang kamatayan ng kanyang ama at ang kamatayan ng puso niya dahil kay Roel. Condolences, Ella. MJ. Ni hindi nagawang ngumiti man lang ni Ella sa nakikirami na kaibigan. Huling gabi ng burol ng kanyang ama ng gabing iyon. Puno ang bahay at ang bakuran nila ng mga taong nakikiramay. Kahit na matagal na naratay ang kanyang ama, marami pa rin ang nalungkot sa pagkamatay nito. Alam kong hindi ito ang tamang pagkakataon para sabihin ko sa iyo to, Ella. Pero gusto ko sanang malaman mo na nandito na si Janet sa Pilipinas. Alam ko naman yun. Tumawag siya sa bahay ni Roel noon at ako ang nakasagot. Magkasama sila ni Roel ngayon sa Manila. Kumirot ang dibdib niya dahil sa ibinalita nito. Ayoko lang na umasa ka pa sa wala, Ella. Mabuti na yung alam mo ang totoo para hindi ka na umasa pa sa lalaking yun. Kalimutan mo na lang siya. Nagsisisi tuloy ako kung bakit hindi ko pa kasi tinanggap ang position bilang manager ng farm. Ayan tuloy, dumating pa rito si Roel. Pati tuloy ikaw, nadamay sa nangyari. Kasalanan ko rin naman. Na-inlove ka lang. That's understandable, Ella. Bumuntong hininga siya. Ayoko na sana siyang pag-usapan, MJ. Sure, binalitaan lang naman kita. Just in case you're wondering about his whereabouts. Wala na akong pakialam sa kanya, MJ. Sikmat niya. Basta, kapag nakita mo siya sa farm kasama ang fiancé niya, relax ka lang, Ella. Huwag kang patatalo sa emosyon mo. Huwag kang mag-e-eskandalo o kung ano pa man. Dahil siguradong ikaw ang pagpipiestahan ng mga tauhan sa farm. Hindi ko na lang sila papansinin. Walang emosyong sagot niya. Mabuti pa nga. Matuling lumipas ang mga buwan sa buhay ni Ella. Nakarecover na silang mag-anak sa pagkawala ng kanyang ama. Inabala niya ang sarili sa mga trabaho sa farm. Iniwasan niya makipag-usap sa kahit kanino, lalo na kay Diana, dahil ayaw niyang makabalita ng kahit ano tungkol kay Roel. Sariwa pa ang sugat na nilikha ng binata sa pagkatao niya, kaya iniiwasan na lang muna niya ang kahit na anong makapagpapaalala sa kanya sa binata. Mabuti na lang at sensitive si MJ, kaya sinasadya nitong iwasang banggitin si Roel tuwing magkikita sila. Ipinapatawag ka sa opisina ni Bossing, Ella. Kumabog ng husto ang dibdib niya dahil sa sinabi ni Diana. Ang opisina ni Roel ang tinutukoy nito. Asap daw, Ella. Bakit daw ba? Malay ko, mamamatay na nga ako sa panghuhula kung bakit ipinapatawag ka ni Bossing eh. Baka iimbitahan ka sa kasal niya ng girlfriend niya. Ikakasal na si Sir? Parang pinipinang pison ang puso ni Ella. Yun ang kumakalat na balita sa buong farm. Ikakasal na nga raw si Bossing. Uunahan pa nga raw ang kasal ni na Sir Tony at MJ. Nagmamadali raw si Sir Roel dahil baka raw umatras pa ang babae. Kung iba lang siguro ang topic nila, maa-amuse siya sa kumpletong impormasyon na inilahad nito. Pero wala siyang balak na usisain pa kung sino ang magiging bride ni Roel. Hindi naman siya masokista para itanong pa ang obvious na sagot. Pumunta ka sa opisina ni Bossing, ha? Baka malagot ako roon kapag hindi ka sumipot. Parang mainit ang ulo niya kanina, kaya bilisan mo na ang pagpunta roon. Tinapos na muna niya ang ginagawa bago tumalima sa utos ni Roel. Bahala itong mapani sa paghihintay sa kanya. Nawala na siya ng excuse na ipagpaliban ang pagpunta sa opisina nito nang matapos na ang lahat ng inako niyang trabaho sa farm. Napilitan na siyang puntahan na rin ito.
Kumabog ng husto ang dibdib niya nang makita si Rowel na nakaupo sa likod ng mesa nito. Clean cut ang buhok nito at halatang bagong ahit ito. His hair was thrown backwards and his red polo shirt was shimmering against his own skin. Gwapong-gwapo pa rin ito at bigay na bigay pa rin ang letseng puso niya rito. Bakit ang tagal mo? Kumunot ang noo niya. Kahit napasita ang salitang ginamit nito, iba ang dating ng tono ng boses nito. Pasensya na ho, sir. Marami kasi akong ginagawa sa farm. Pangangatwiran niya. Bakit niyo ho ba ako ipinatawag? Inabutan siya nito ng isang envelope. Parang sinaksak ang dibdib niya nang mahulaan kung ano at para saan ang envelope na iyon. Malamang na separation pay o kaya ay bonus. Siguro ay feeling generous dahil obvious namang masaya ito. Pakonsuelo de bobo. Masaklap na naisaloob na lang niya. Ano to? Buksan mo para makita mo. Ayoko! Inihagis niya ang envelope pabalik sa mesa nito sabay talikod. Gusto niyang mag-walk out at walang makakapigil sa kanyang gawing iyon kahit pa sinong Poncio Pilato ang humarang sa kanya. Mabilis siyang sinundan ni Rowel. Pinigil nito ang braso niya. Saan sa palagay mo ikaw pupunta ha, Ella? Kahit saan, basta malayo lang sa'yo. Sikmat niya. Bakit naman? Hinarap niya ito. Bakit ba gustong-gusto mo akong sinasaktan? Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa'yo para ganitohin mo ako? Ano bang ginawa ko sa'yo? Alam mo kung ano ang ginawa mo sa akin. Hindi ko alam. Kaya nga ako nagtataka kung bakit pati si MJ nagalit na rin sa akin. Alam mo bang hindi ako kinikibo ng kaibigan mo? At nagsabi pa sa akin si Tony na hindi raw ako imbitado sa kasal nila ni MJ. Hindi mo alam kung bakit kami nagagalit sa'yo? I'm totally clueless. Sagot nito. Sinamantala mo ang pagmamahal ko para sa'yo, Rowel. Sinedus mo ako. Wow! Unfair naman yung ibinibintang mo sa akin. Hindi totoong sinedus kita. Pinandilata niya ito. Bakit may gana pa itong manudyo ngayon na para bang walang nangyari? Nakalimutan na ba nito na ilang buwan din itong hindi nagparamdam sa kanya? Pero nginitian lang siya ng Herodes. Ang init ng ulo mo, Ella. Ewan ko kung bakit pinag-iinitan mo ako samantalang wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Wala kang ginawang masama? Wala. Ulyanin ka na ba, Rowel? Nakalimutan mo na ba ang pinagagawa mo sa akin? Ikinulong ni Rowel sa mga palad nito ang magkabilang pisngi niya. Mataman siya nitong tinitigan. Bakit kasi bigla ka nalang nag-walk out noon? Hindi mo muna pinakinggan ang sinasabi ko. Bakit ko papakikinggan ang sasabihin mo? Ang sinabi mo noon, hindi mo ako mahal. Wala akong sinabi na hindi kita mahal. Ikaw lang ang nag-conclude na yun ang sasabihin ko. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko naman na si Janet pa rin ang mahal mo. Hinalikan siya nito. Para siyang nahilo sa halik nito. Para siyang nalasing na hindi niya mawari. Ang hilig mo talagang mag-conclude kahit na wala ka namang basihan. Paano mo naman nasabi na si Janet ang mahal ko? Tumawag siya noong araw na paalis ako. Ang sabi niya, divorced na raw siya. Tumawag siguro siya dahil makikipagbalikan siya sa'yo. At syempre, dahil mahal mo pa rin siya, siguradong tatanggapin mo siya ng 2 kamay. Tumatawang hinalikan uli siya nito sa mga labi. Naiinis na itinulak niya ito. Kanina ka patawa ng tawa. Nakakatawa ba ang pinag-uusapan natin? Natatawa ka ba sa pagmumukha ko? Natatawa lang ako dahil lalo kang gumaganda kapag nagagalit ka. Bulahin mo ang lelong mong panot. Sikmat niya. Hindi ito ang tamang oras sa pagpapatawa. O sige, gusto mo ba ng seryosong usapan?
Hindi siya nakakibo. Kapag ganoon na ang tono ng boses nito, naiilang na siya. Ipinapakita kasi nito kung gaano ito kalayo sa kanya. Ang lakas ng authority nito. Kung gusto mo ng seryosong usapan, tatanungin kita kung papayag kang magpakasal sa akin sa simbahan. Sumagot ka. Napamaang siya rito. Niloloko mo ba ako? Sa halip na sagutin siya, tinalikuran siya nito. Dinampot nito ang envelope na inihagis niya sa mesa. Inilabas nito mula roon ang laman na invitation. Tingnan mo para malaman mo kung nanloloko ba ako o hindi. Utos nito sa kanya. Tumalima siya. Magnaye Villaruel Nuptial. Pinasadahan uli niya ng basa ang mga letra na nakatatak sa invitation. Kahit na anong gawin niyang pagbali-baligtad sa mga letra, iyon pa rin ang lumalabas. Silang dalawa pa rin ni Rowel ang nakalagay na ikakasal doon. Tumulo ang luha niya. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, magpapaksal tayong dalawa pagkatapos ng babang luksa niyo sa tatay mo. Anitong pinahid ang luha sa pisngi niya. Ang ibig sabihin din niyan, mali ang lahat ng inakala mo tungkol sa akin. Pero, nakakapagtampo ka, alam mo ba yon? Kung ano-ano agad ang inisip mo tungkol sa akin. Pero naiintindihan ko naman na bago para sa iyo ang lahat ng ito. Siguro, mahal mo lang ako talaga, kaya masyado kang selosa. Ang yabang mo. Aniyang tinapik ang balikat nito. Hinuli naman nito ang kamay niya. Teka nga, itinatanggi mo ba na mahal mo ako? Hindi siya sumagot. Huwag mo nang itanggi dahil alam ko naman na mahal mo ako. Huwag mo nang itanggi dahil mahal na mahal naman kita, Ella Magnaye. Pakakasalan kita bilang patunay. Kung mahal mo ako, bakit ang tagal mong nawala? Dumilim ang mukha nito. Nalulugi ang business na iniwan ng papa ko, kaya kailangan kong saklolohan ang mama ko laban sa gagong pangalawang asawa niya. I had to personally attend to the problems, kaya ako nawala ng medyo matagal. Matapang kasi ang apog ng stepfather ko na ang kinin lahat ng naiwan ng papa ko. Pati ang para sa akin, gusto niyang kunin. Na hindi ko naman pinayagang mangyari kaya naging busy ako. I'm sorry for that, my love. Kinilig siya nang walang humpay sa sinabi nito. Si Janet. Kailangan niyang isara ang isyu na iyon dahil ayaw niyang maging multo iyon na susunod-sunod sa kanila ni Rowel kapag mag-asawa na sila. Napangiti siya bigla sa isiping iyon. Mag-asawa. Si Janet ay bahagi ng nakaraan ko. Natapos na kami noong magpakasal siya sa iba. Gusto niya makipagbalikan sa'yo. Hindi naman tatawag ang babae kung hindi iyon ang gusto nitong mangyari. Wala na siyang babalikan. Binasted ko na siya. Siguro naman ay na-realize na niya na iba na ang may-ari ng puso ko. Sino? Si Ella Magnaye. Ako ba yon? Hinalikan siya nito ng mariin. Tila umikot ang buong paligid niya. I love you, Ella. Huwag mo na sanang uulitin pa ang paninikis sa akin. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Ang tagal mo kayang nawala. Ibig sabihin, kaya mong tiisin na hindi ako makita. Kaya ko nga, pero ito naman ang epekto sa akin ang sobrang pagkamis ko sa'yo. Inilapat nito ang kamay niya sa tapat ng crotch area nito. Gumapang ang kaiga-igayang sensasyon sa buong katawan niya. He was seducing her again. Ang bastos mo, nandito tayo sa opisina mo. Mabilis na inilak nito ang pinto. Mabilis din itong lumapit sa kanya at hinapit nito ang baywang niya. Nakakahiya sa mga taga-farm. Mabuway na protesta niya. Imbitado silang lahat sa kasal natin kaya huwag kang mag-alala. Sagot nito
bago inangkin ang mga labi niya. Naalala niya ang sinabi ni Diana na ikakasal raw si Ruel. Pero humina ang radar nito dahil hindi nito naamoy na siya ang babaeng pakakasalan ng bossing nila. Ruel kissed her savagely. Buong puso niyang tinugon iyon. They were as hot as coal until the night of their wedding. Ang inakala niyang ilusyon lang niya ay nauwi sa isang happy ending. Fairy tales really do come true. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.